Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Malapit na pong magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ang tatayong Senator Judges ay ang mga sumusunod. Ang ating mga senador para sa 20th Congress. Francis Tolentino, Alan Peter Cayetano, J.V. Ejercito, Jinggoy Estrada, Sherwin Gatchalian, Risa Hontiveros, Loren Legarda, Robin Padilla, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Mark Villar, Juan Miguel Zubiri, at yung bagong 12 senador, Bongo, Bam Aquino, Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid, at Amy Marcos. Dito po sa 24 na senador, sa kanila po nakasalalay ang kinabukasan ng political career ni Vice President Sara Duterte. And these 24 senators will act as judges kung mako-convict or maa-acquit si Sara Duterte. Dito natin makikita kung sino-sino ang mga taksil sa bayan. Kasi kung ang kanilang pakikinggan ay ang taong bayan, definitely they will give a conviction. Pero kapag umiral sa kanila, ang pangsariling interest nila at ang kanilang loyalty sa isang pamilya, siguradong acquittal ang ibibigay nila kay Sara Duterte. Kahit na alam po natin na majority ng taong bayan gustong makitang ma-impeach or ma-convict itong si Sara Duterte. Bago po ng eleksyon, ilan sa mga senador natin, isa na dyan si Amy Marcos nung sinabi niyang hahadlangan niya ang impeachment trial o ang conviction ni Sara Duterte. Yung mga PDP candidates, diretsahan naman nilang sinasabi na kailangan nila ng numbers para sa Senado. Kaya dapat daw silang iboto para maisalba si Sara Duterte sa siguradong conviction sa Senado. At ngayon nga, parang nag-iba yung tono ng iba sa mga senador natin. Samantalang bago ang eleksyon, sinasabi nila, haharangin nila, para bang walang makakapigil. Kahit na anong ebidensya ang ipakita ninyo, they will acquit Sara Duterte. At yun naman ang plataforma ng PDP na kailangan nilang manalo para ma-save nila si Sara Duterte sa impeachment at sa conviction. Ngayon, ang maririnig mo sa kanila, kesyo pag-aaralan daw nila ang ebidensya bago sila magkomento. Dahil ngayon, tinatanong na sila, ano ang masasabi nyo sa paparating na impeachment ni Sara Duterte? At marami sa kanila, kesyo titingnan muna ang ebidensya. At isa na nga dyan, si Amy Marcos. Titingnan daw niya, bubusisiin ang ebidensya bago niya isipin kung convicted or acquittal ang ibibigay niya kay Sara Duterte. Pero, bago pa man ang eleksyon, sinabi niya na haharangin niya ang conviction ni Sara Duterte. Na kunyari pa nga, nagtaka at nagulat si Sara Duterte. Tanong pa ni Sara Duterte, bakit kaya VP Sara napatanong, bakit haharangin ni Senator Amy impeachment laban sa kanya? Ito pong balitang ito, February 7 pa. Napatanong si Vice President Sara Duterte kung bakit daw haharangin ni Senador Amy Marcos ang impeachment complaint laban sa kanya. Sa isinagawang press conference, inusisa si Duterte hinggil sa kanyang reaksyon sa naging pahayag ni Senator Amy na lalabanan nito hanggang dulo ang naipasang impeachment complaint ng House of Representatives. Aba, takang-taka si Sara Duterte. Tanong niya, bakit kaya? Bakit kaya? Maybe we should ask her first, bakit niya ibablock yung impeachment? Para bang kunwari mas gusto pa ni Sara Duterte na harapin yung impeachment na yan. Tapos ngayon, kunyari pa si Amy, titignan muna yung ebidensya. Samantalang noon pa man, sinabi niya na hanggang dulo, lalabanan niya yan, impeachment na yan. Kunwari pa siya na pag-aaralan yung ebidensya. Pero sa bandang huli, ang sabi niya, oras na, panahon na para ibasura ang impeachment ni Sara Duterte. O, paano ka maniniwala kay Amy Marcos at doon sa mga kasamahan niya, sa mga senador na bago pa man mag-eleksyon, sinabi na nila, ia-acquit nila si Sara Duterte. Kahit na malakas ang ebidensya.
Tapos ngayon, ang drama nila, kaya siya pag-aaralan daw muna nila ang mga ebidensya. Kitang-kita na yung ebidensya. Kaya ang taong bayan ay magmamasid. Siguro kasi ang isip ng mga senador na to, pag inakwit natin, sandali lang mawawala na ang galit ng tao. Not this time. Matagal na hinintay ng taong bayan yung impeachment trial na yan. Dahil kitang-kita natin, bulag na lang ang hindi makakita sa mga ebidensyang inilabas ng Quad Committee. So magkakaalaman tayo ngayon pagdating ng impeachment trial ni Sara Duterte. Sino-sino sa mga senador na yan ang magtataksil sa bayan, na ang kanilang tinitignan ay ang loyalty nila sa isang pamilya at hindi ang interes ng mga Pilipino. Meron po akong gustong basahin sa inyong article na sinulat ni Yayam Dizon dito sa poll ang ating mga senador. Ang title ng kanyang artikulo, When Power Trumps Principle, The Rotten Core of Philippine Politics. Babasahin ko po ng buong buo yung article ni Yayam Dizon dahil straight to the point. Sa poll yung mga senador na nag-iisip na magtaksil sa bayan. And I read, In a nation long plagued by impunity, it is a tragedy, yet no longer a surprise, that many of our public officials, regardless of party or affiliation, continue to treat matters of national conscience as mere exercises in popularity. The potential impeachment of Vice President Sara Duterte and the arrest and transfer of former President Rodrigo Duterte to The Hague are not simply legal events. They are moral crossroads. And yet, our so-called leaders are treating them like sideshow spectacles in a never-ending campaign trail. Where is the outrage that should come with the revelation of crimes? Where is the call for justice, for the upholding of our laws, for the restoration of moral clarity in governance? Instead, we see a disturbing trend. Elected officials calculating political wins, checking Facebook metrics, and whispering with strategists about optics, not legality, not accountability, not justice. This is not governance. This is cowardice dressed as pragmatism. It is a betrayal of the public trust, a spit in the face of the rule of law, that the impeachment of a sitting vice president or the arrest of a former president accused of grievous abuses can be reduced to a popularity contest reveals just how broken our institutions have become and how hollow the souls of those who lead them truly are. Public service demands courage, but our politicians are paralyzed by self-interest. Instead of rallying behind the president's morally and legally sound decision to uphold international law and human rights, or supporting the House of Representatives in holding powerful figures accountable, these officials are too busy calculating which side will help them win the next election. Their concern is not for the nation's soul, but for their own seat at the table. Let it be said, neutrality in the face of moral crisis is complicity. Cowardice, masked as political calculation, is still cowardice. To pretend that the arrest of a former president or the impeachment of a sitting vice president is merely a question of popularity and not of principle is to surrender the very idea of justice in our republic. Our democracy was never meant to be governed by polls and trends. It was meant to be guided by the Constitution, by accountability,
and by moral courage. If our leaders refuse to stand for what is right, if they choose convenience over conviction, then they are unfit for the offices they hold. This moment will be remembered. History will not be kind to those who chose to sit on the fence when the rule of law cried out for champions, nor will the people who are watching, perhaps more closely than these officials, dare to believe. On point talaga itong sinulat ni Yayang Dizon. Sapol na sapol ang mga senador natin. At diyan malalaman natin sa darating na impeachment trial ni Sara Duterte to convict or to acquit. The whole Filipino nation will be watching. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.